Morning to each and every one of us here in our church, Faithful Word Ministry. Today is August 2, 2026. Our topic for this morning, reject the bondage, embrace the freedom. To all our Facebook Live viewers, good morning to all of you. We will now start our Sunday morning service. Again, we are in the series of the book of Galatians na matagal na nating tinatalakay at ito ay nagtataglay ng pagtuturo na patungkol sa biyaya ng kaligtasan ay nakakamit lamang sa pamamagitan ng pananampalataya labas sa anumang uri ng tinatawag nilang mabubuting gawa o works of the flesh. Although hindi masama ang mabubuting gawa, kaya nga po mabubuti, subalit ito ay hiwalay sa pananampalataya kung saan nagbubunga ito ng biyaya ng kaligtasan at muli ay ginigiba natin ang mga doktrina na mga itinuturo ng mga denominasyon mula pa noon hanggang sa ngayon na hindi nagtuturo ng mga makatotohanang aral. Number one, again and again, uulitin ni Brother Mel, yung tinatawag na accept Jesus as personal Lord and Savior na kalat na sa mga denominasyon. In fact, almost 100% ng mga denominasyon na itinuturo ang kaligtasan daw ay yung accept Jesus as personal Lord and Savior. Ang accept Jesus as personal Lord and Savior po ay hindi po makikita sa banal na kasulatan. Wala pong sinasabi ang banal na kasulatan na tanggapin mo ang Panginoong Hesus bilang sariling tagapagligtas, Panginoon at tagapagligtas, maliligtas ka na. Wala pong ganong itinuturo ang Biblia. At hindi po matatagpuan yun sa banal na kasulatan. No one taught this in the Bible. Wala pong personalidad, apostol man o disipulo, maging mismong ang Panginoon Jesucristo na itinuro niya, accept me as personal Lord and Savior, maliligtas ka. Wala pong ganong itinuturo at walang nagturo. At ikahuli po, no one accept Jesus as personal Lord and Savior in the Bible. Wala pong tao na nag-accept kay Jesus Christ as personal Lord and Savior at naligtas siya. Wala pong ganong tao. Naliligtas po ang tao sa pamamagitan ng pagsampalataya sa kanyang death, burial, and resurrection. Maliwanag po yan sa 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. Kaya ito pong accept Jesus as personal Lord and Savior, heresy po yan. Yan po ay kasinungalingan. Maling katuruan po yan ng mga denominasyon. At kung meron man po na magcha-challenge niyan, nandito lang po si Brother Mel, nakahandang makipag-usap sa inyo, makipag-debate sa inyo, online man yan o hindi. Dito lang si Brother Mel. Kung talagang nais yung i-challenge si Brother Mel dito sa mga itinuturo namin sa Faithful Word. Ikala po na ginigiba nating katuruan ay yung sinasabi nilang banal na hapunan kada unang linggo ng buwan. Wala pong gumawa niyan sa banal na kasulatan. Wala pong nagbanal na hapunan ng first Sunday. Wala po. In fact, turo lang po ito ng mga denominasyon. Ito po ay kanila lang inimbento. At ito ay kumalat na sa mga local churches ngayon. Pero kung ang banal na kasulatan ang pagbabasihan, wala pong Lord's Supper every first Sunday of the month. Next, the Great Commission. Wala pong tinatawag na the Great Commission sa banal na kasulatan. Wala pong word na the Great Commission sa Biblia. Kung ano man po yung sinasabi nila patungkol sa Matthew 28, wala pong Great Commission na napapaloob doon. Yun po ay ang pag-commission lamang ng Panginoon Jesucristo sa kanyang mga apostol upang hanapin ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Pero sa atin po bilang mga hentil, wala pong Great Commission sa atin. And last but not the least, Evangelical, Baptist, Pentecostal churches. There is no such thing as evangelical church. In fact, wala nga po yung word na evangelical sa Biblia. Kaya wala pong evangelical church na sinasabi ng mga churches, kami,
evangelical kami. Wala pong ganun sa banal na kaso. At hindi po tinuturo ng banal ng kasulatan yun. Yung Baptist po ay hindi po siya religious group. Wala pong grupong Baptist. Ang Baptist po ay nakadugtong sa pangalan ni Juan. Juan the Baptist. At yun lang po yun. At wala pong tinatawag na Baptist Church. Wala pong ganon. Meron nagbabaptize yung mga alagad ng Panginoon sa Kristo. Si Juan Bautista, si Pedro. Pero yung sabihin mo na kami ay Baptist, hindi po. Wala pong ganong katuruan sa banal na kasulatan. Pentecostal, wala pong salitang Pentecostal sa Biblia. Ang Pentecostal po ay gawa lamang ng mga churches. Ang meron po ay yung tinatawag na Pentecost, siya po ay pista ng bansang Israel. Pero sabihin ng isang church na kami ay Pentecostal, kami ay Baptist, kami ay Evangelical, wala po sa Bible na itinuturo. Yan po ay kathang isip lamang ng mga churches. Yan po ay maliwanag na kasinungalingan na sinasabi nitong mga church leaders at pastors na to. And again, kung nais nyo pong i-challenge si Brother Mel sa mga ganitong turo, dito lang po. PM lang po kayo, Brother Mel. Ikaw ay china-challenge namin na makapag-debate sapagkat sinasabi mo yung mga bagay na PM nyo lang po si Brother Mel, live stream tayo. Walang problema po yan. Walang problema. Wala naman mag-PPM kay Brother Mel. Tuloy-tuloy lang sila sa mga ginagawa na. No? So recent topics natin, nung April, ito po. Nung May, ito po yung mga topics natin. Nung June, ito po yung topics natin. July, ito po. At today, August 2, reject bondage, embrace the freedom. Again, we are in the topic of reject the bondage, embrace the freedom. At bago po tayo magsimulang tuluyan sa ating gawain, let's all stand in the presence of the Lord as we seek His guidance for this morning gathering. May kalat, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat itig na puso ay naglalaho. May awit, may saya, at kapuri para sa Diyos. Nakatid ng puso, itigbalan ng Diyos. Handog na ay kayawan, handog na ay kalakan, handog na ay kalakasan, sa bawat pusong nababagan. Kaya lang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. May galang, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sa mga hinanglang, puso ay naglalaho. May awit, may saya, at papuri para sa Diyos. Nakatid ng puso, pinakalan ng Diyos. Handog na ay kayapan, handog na ay kagalakan, handog na ay kalakasan, sa bawat pusong namamagan. Kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog na ay
ay para lang sa kanya, ay para lang sa kanya. Tunay nga masarap umawit sa Panginoon. Kaya sa oras na ito, ating higit na pasalamatan ng Diyos sa awiting ito. I will give thanks to Thee, oh Lord, among the people. I will sing praises to Thee among the nations. For they said, God's love is great, is great to the heaven. Thy faithfulness to the clouds. Let thy glory, oh, the earth be exalted, O God, be exalted, O God, let thy I will give thanks to Thee, oh Lord, among the people. I will sing praises to Thee among the nations. For they said, was love is great, is great to the heaven, and thy faithfulness to the clouds. Be exalted, O God, above the heavens. Let thy glory, oh, the earth be exalted, O God.
remain standing in the presence of our Lord as we read His Word in the book of Galatians chapter 4 verses 21 to 31. Galatians 4 verses 21. Tell me, ye that desire to be under the law, do ye not hear the law? For it is written that Abraham had two sons, the one by a bondmaid, the other by a free woman. But he who was of the bondwoman was born after the flesh, but he of the free woman was by promise. Which things are an allegory, for these are the two covenants, the one from the Mount Sinai, which gendereth the bondage, which is Agar. From this Agar is Mount Sinai in Arabia, and answereth to Jerusalem, which now is and is in bondage with her children. But Jerusalem, which is above, is free, which is the mother of us all. For it is written, Rejoice, thou barren that bearest not, break forth and cry, thou that travellest not, for the desolate hath many more children than she which hath an husband. Now we, brethren, as Isaac was, are the children of promise. But as then he that was born after the flesh persecuted him that was born after the Spirit, even so it is now. Nevertheless, what saith the Scripture? Cast out the bondwoman and her son, for the son of the bondwoman shall not be heir with the son of the free woman. So then, brethren, we are not children of the bondwoman, but of the free. For further understanding, let us read our scripture in our own native language. Sabihin nga ninyo sa akin, kayong nagnanais mapasailalim ng kautusan. Hindi ba ninyo naririnig ang sinasabi ng kautusan? Sinasabi roon na si Abraham ay nagkaanak ng dalawang lalaki, isa sa aliping babae at isa sa malayang babae. Ang anak niya sa aliping babae ay ipinanganak ayon sa kagustuhan ng tao, ngunit ang anak niya sa malayang babae ay ipinanganak bilang katuparan ng pangako ng Diyos. Ito'y isang paghahambing. Ang dalawang babae ay larawan ng dalawang kasunduan. Ang isa ay tipan sa bundok ng Sinai na kinakatawanan ni Hagar at ng kanyang mga anak na pawang mga alipin. Si Hagar ay kumakatawan sa bundok ng Sinai na nasa Arabia at larawan ng kasalukuyang Jerusalem, sapagkat siya'y nasa pagkaalipin kasama ng kanyang mga mamamayan. Ngunit ang Jerusalem na nasa langit ay malaya, at siya ang ating ina. Ayon sa nasusulat, magsaya ka, o babaeng hindi magkaanak. Humiyaw ka sa galak, ikaw na hindi pa nakaranas ng hirap sa panganganak, sapagkat higit na marami ang anak ng babaeng nangungulila kaysa babaeng may asawa. Mga kapatid, tulad ni Isaac, tayong mga anak ayon sa pangako. Kung noong una, ang ipinanganak ayon sa Espiritu'y inuusig ng ipinanganak ayon sa kagustuhan ng tao, gayon din naman ngayon. Ngunit ganito ang sinasabi ng kasulatan, palayasin mo ang babaeng alipin at ang kanyang anak, sapagkat ang anak ng alipin ay hindi dapat makibahagi sa mana ng anak ng malaya. Kaya nga, mga kapatid, hindi tayo anak ng alipin, kundi ng malaya.
Pagpalain ng Panginoon ang pagkakabasa ng kanyang mga salita. Ang bawat isa ay maaari nang umupo sa presensya ng Diyos. Maraming salamat, Ate Darling, sa pagkakabasa ng salita ng Diyos sa ating mga tagapagpawid, Ate Glenda, Ate Krish, Kuya Ron, at Kuya Mark. Okay, bago natin talakayin yung ating paksain sa magang ito, ay ira-wrap up na po natin yung chapter 4 ng Aklat ng Galatia. At kung magbabalik tanaw tayo ng maikli sa mga tinalakay natin, ay makikita natin na ipinangaral ng Apostol Pablo sa mga taga-Galatia na ang pagiging matuwid ng isang tao ay hindi nadadaan sa alinmang gawa ng laman, kundi sa pananampalataya. Faith alone is equals to righteousness. Yun po yung itinuro ng Apostol Pablo sa mga taga-Galatia. And after a while, umalis na ang Apostol Pablo upang magministeryo sa ibang bayan. Subalit pagkatapos nito ay dumating naman yung mga tinatawag na Judaizers o yung mga guro ng mga Israelita at inimpluwensyahan nila itong mga taga-Galatia na iginigiit na ang pananampalataya ay hindi sapat upang mapawalang sala ang isang tao, bagkus kinakailangan nila ng mga kautusan galing sa kanilang tradisyon gaya ng circumcision o pagtutuli upang lubusang maging katanggap-tanggap sila sa Diyos. At nang mabalita nito ng Apostol Pablo ay mariin niyang tinutulan ang ganitong mga turo sapagkat sinisira nito ang ebanghelyo ng kaligtasan, yung ginawa ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo na namatay nilibing at namuhay at muling nabuhay. At iginigit ng Apostol Pablo na sa pamamagitan lamang ng pananampalataya nakakamit ang pagpapawalang sala. Katulad sa atin sa kasalukuyan, ang mga miyembro ng Body of Christ o katawan ni Kristo ay naniniwala tayo na ang isang tao ay pinapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya sa death, burial, and resurrection ng Panginoong Hesukristo labas sa anumang gawa ng laman o works of the flesh. Gayunpaman, ang mga pastor mula sa mga denominasyon na pinapahayag nila ang mga bagay na ito ay iginigit din nila na kailangan pa rin ng mga tradisyon at anumang uri ng gawa upang maging kalugod-lugod ang isang tao sa Diyos. Patay dito ang mga tinatawag na banal na hapunan ng Panginoon na sinasabi nila every first Sunday of the month, mga pagpapahayag ng mga maraming bagay. At pagkatapos nito ay hihingi sila ng financial support at mga sweldo kung saan ito ay isang uri ng spiritual bondage o pagkakaalipin mula sa kalayaan na ibinigay ng Panginoong Hesukristo. At ito po ang sitwasyon natin ngayon, hindi malayo doon sa nangyari sa sitwasyon ng Apostol Pablo at ng mga taga-Galatia. Subalit, sa kagandahang palad, tayo pong Body of Christ ngayon ay hindi napapaalipin nitong mga denominasyon. Maaring noon, oo, naalipin tayo, subalit ngayon, tayo ay matibay sa ating doktrina na sa pamamagitan lamang ng pananampalataya, tayo ay may kaligtasan. Okay? So, let's go to our topic, reject the bondage and embrace the freedom. Alam niyo po ay, marami po nag-PM kay Brother Mel na mga denominational pastor. Sabi nila, naku brother, mahirap ipaliwanag yung tatalakayin mo, chapter 4, verse 21, no? Pag binabasa namin, hindi namin maunawaan kung kaya panonoorin ka namin sa iyong live stream. Ano po? Ito pong mga kaibigan natin ay mga pastor sa denominasyon na itinuturing pa rin naman natin na close friend. Okay, so reject the bondage, embrace the freedom. Gaya ng binasa ni Ate Darling kanina, ano, parang ang hirap nga namang unawain, subalit sa awa po ng Diyos ay bibigyan tayo ng wisdom sa mga bagay na ito. Galatians 4:21, tell me, sabi ng Apostol Pablo rito, tell me,
So makikita natin dito, ang sabi ng Apostol Pablo, sabihin nyo nga sa akin. So nais ng Apostol Pablo, this time, magkatapatan nga tayo. Ganoon naman po tayong mga Pilipino, kung talagang nais nating maberipika yung isang bagay na mapatotohanan natin, dapat hindi manggagaling sa ibang tao. Dapat manggagaling dun sa tao na nagsasabi na kung ano yung nais niyang sabihin. Halimbawa, si Ate Ligaya, meron daw sinasabi. Sasabihin ko ngayon, Ate Ligaya, sabihin mo nga sa akin ng totoo. Ano ba yung sinasabi mo? At sasabihin sa akin, Ate Ligaya, ang sexy ni Sister Norma. Di ba? At least nalaman natin mula kay Ate Ligaya, So ganito din ang Apostol Pablo. Sabihin nyo nga sa akin, sabi ng Apostol Pablo. Baka kasi mamaya sabi-sabi lang ito ng ibang tao. Gusto ko magmumula sa inyo. Sabihin nyo nga sa akin. So tell me, sabi ng Apostol Pablo. Ye that desire to be under the law. Kayong mga nagnanais na magpasailalim daw sa kautusan. So this time, may mga taga-Galasya na nais daw nila na magpaya sa ilalim sa kautusan. So ito yung nakakalungkot. In other words, meaning, na-convince na sila ng mga Judaizers na talikuran yung tinatawag na righteousness through faith, justification by flesh. So napunta na ngayon sila dito sa faith na may halo ng works. Kasi nakumbinsi na sila nung mga nagtuturo sa kanila na manumbalik na sila doon sa aral na faith and works. At sinasabi ng Apostol Pablo rito, sabihin nyo nga sa akin, kayo, in other words, may mga portion na nais magpasailalim sa kautusan. Okay. So, may nais magpasailalim sa kautusan. So, ngayon, bakit sila na-convince itong mga ito? Bakit na-convince itong mga taga-Galasya na ito ng mga Judaizers? Basahin natin sa Galatians chapter 3 verse 1 ang sabi ng Apostol Pablo, O foolish Galatians, who hath bewitched you? Ibig sabihin, sino kumulam sa inyo? Nakulam yata kayo, sabi ng Apostol Pablo. Nabudol kayo, ang sabi ng Apostol Pablo, that ye should not obey the truth. At ngayon, na nakulang kayo, tinatalikuran nyo na yung katotohanan, ang sabi ng Apostol Pablo, o yung tinatawag na tunay na aral. Before whose eyes Jesus Christ had been evidently set forth, crucified among you. Ang sabi niya, sa harap nyo mismo, ay ipinakita yung pagkamatay, pagkakalibing at pagkabuhay ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. At ngayon, papaano kayo nakumbinsi na mga Judaismo na ito, itong mga taga-Galasya, natalikuran yung mga bagay na yon? Anong mekanismo yung ginamit itong mga Judaizers at nakumbinsi kayo na manumbalik sa pagkakaalipin sa kautusan? Well, kung yun ang tanong, madali lang pong sagutin yun. Kasi nasa Biblia rin naman yun. Galing din sa Apostol Pablo. Sa Romans chapter 16 verse 17 ang sabi, Now I beseech you, brethren, mark them. Tandaan ninyo sila, ang sabi ng Apostol Pablo. Bakit nyo kailangan tandaan? Kasi kilala nyo sila. Kasi alam nyo yung mga ginagawa nila. Alam nyo yung mga style ng mga ito, ang sabi ng Apostol Pablo. Ano ang kanilang mga style o estilo, Apostol Pablo? Which cause divisions and offenses. Sila raw yung gumagawa ng mga issue, mga division, at mga offenses. Ano ba Tagalog ng offenses? No? Ng mga pag-aaway-away sa loob ng iglesia. Contrary to the doctrine which ye have learned, ito daw yung mga kumukontra sa aral ng mga tinuro ng Apostol Pablo. Kapag daw tayo ay nag-aaral ng mga itinuturo ng Apostol Pablo, sila raw yung primerong kumukontra sa aral. Kaya ang sabi ng Apostol Pablo, tatandaan nyo yung mga yan. Itong si ganito, tinatandaan ko. Ito, kumukontra sa aral namin eh. Noong nagpa-Bible study kami ng rightly, wala to sa church lagi eh. Tinatandaan natin to eh.
In fact, hindi natin tinandaan. In fact, ang ginawa natin baka naman hindi talaga siya pwede. No? Baka naman hindi talaga siya pwede. Baka may pasok lang, baka busy lang. No? Lahat ng bagay kinonsidera natin. No? Pero sabi ng Apostol Pablo, tandaan nyo yung mga taong ito. At ang sabi niya, iiwasan nyo ito. Ito ang isa sa mabigat na sinabi ng Apostol Pablo. Hindi niya man lang sinabi na tandaan nyo yung mga yan. Tapos, kaibiganin nyo, baka sakaling mahikayat nyo pa. Hindi eh. Ang sabi ng Apostol Pablo, iwasan nyo na yan. In other words, hopeless na yan. Hindi na mahihilot yung mga yan. Wala na sa pag-iisip niya na makipagkasundo sa inyo. O sige, tama nga kayo. Yung aral ni Pablo nga naman ang nasa Biblia at yun ang i-apply natin. Wala na yan. Kaya ang sabi ng Apostol Pablo, hindi na yan maniniwala sa aral ko, iwasan nyo na yan. Hopeless na yan. Bakit? For they that are such serve not our Lord Jesus Christ. Kasi yung mga yan, iba yung estilo niyan. Iba yung lakad ng mga yan. May mga personal na mga layunin yung mga yan. May mga personal na agenda yung mga yan. Kaya iiwasan nyo yan. Kaya again, wag na kayong magkaroon ng benefit of the doubt dyan. Baka kaya hindi natin kasama, baka ganito ganon. Baka kasi ganito ganyan, may maximum tolerance. Baka talagang busy lang talaga itong kapatid natin na to. O talagang may ginagawa talaga. Sabi na Apostol Pablo, hindi. Wag na kayong magbigay ng benefit of the doubt dyan. Yaan ay ang mga tinatawag na enemy of the cross. Kaya ang sabi ng Apostol Pablo, iiwasan nyo ang mga yan. But their own belly and by good words and fair speeches deceive the hearts of the simple. Ito yung isang sinasabi ng Apostol Pablo na nalalaman niya kung ano yung mekanismo nitong mga denominasyon kung bakit sila may mga convincing weapons. Ito yung sinasabi ng Apostol Pablo. Kung bakit na-convince ang mga taga-Epes, mga taga-Galacia na yan, dahil dito, may mekanismong ginamit tong mga ito. Number 1, ang target nila, ayon na rin sa binasa natin, Romans 16:17 to 18, ang target nila ay yung tinatawag na may mga simple hearts. Sino tong may simple hearts? Yung pag sinabihan mo na, sister, dalo ka. Okay po, sige. Sister, sagot mo ensimada tsaka iced tea. Ay, okay po, sige. Yung okay lang siya ng okay. Hindi siya nag-iisip na, ito bang to, may mga masamang balak ba to mga, hindi. Basta may mga miyembro lang, o personality lang nila na kapag sinabi na, sister, baka pwedeng ikaw na yung sumagot ng ganito. Ay, sige po. Kahit walang pera si sister, manghihiram muna ng 500 sa kapitbahay para lang masunod yung gusto ng mga leaders nila. Marami pong ganyan sa mga churches. At yan po yung number 1 target nitong mga denominasyon na to. Simple hearts. At ito yung sinasabi ng Apostol Pablo. Nasa Romans 16:17 to 18 yan. Biblical yan. Simple hearts. So kapag ikaw ay hindi simple hearts, mapapansin mo, hindi ka papansinin ng mga pastor, ng mga leaders. Binabypass ka lang yan. Makikita mo yan, hindi ka ini-snub ka niyan, hindi ka pinapansin yan. Ang mga ka-close nila, yung mga simple hearts, yung mga, manlibre ka naman, bili naman natin si pastor ng barong sa Tutuban, yung tigpa 500, yung mga mamahalin, yung mga, wag 500, yung mga 559.50, yung mga ganon, no? Mga simple hearts yan. Makikita niyo yan sa mga local churches at mga denominational churches at mga maging sa mega churches. Makikita niya, attend kayo doon. Makikita niyo, may mga grupo-grupo doon. Ang babait ng mga workers dito kay kapatid na ganito. Simple hearts kasi ang mga yan. Payag lang ng payag. Number 2, according to Apostle Paul, good words. Alam mo, napaka-faithful mo sa church. Alam mo, napaka-bait mo. Alam mo, i-bless ka ni Lord. Ganyan ang gagawin nila dun sa mga simple hearts ng mga pastor na yan. Alam mo,
Natutuwa si Lord sa'yo kasi ikaw yung bumili ng egg pie para kay pastor kanina kasi naghahanap ng leche plan eh. Eh wala, egg pie na lang binili mo. Tantuwa yung ano sa'yo te. Next time ha, buong church ha, bili mo ng egg pie ha. Yung mga ganon, ikaw naman, mapapabili ka kasi good words. Romans 16:17 to 18. Madali lang, 16, 17, 18, Romans. At yung number 3 na sinasabi ng Apostol Pablo, gawin natin for the Lord yung fair speech. Alam mo, para kay Lord naman yung ginagawa mo na yan eh. Yung 5,000 na ginawa mo na yan, yung pagpapakain mo sa amin, yung pinashakis mo kami, yung Vikings mo, para kay Lord yan. Natutuwa sa'yo si Lord. Ang ganyan. Ito yung tinatarget nila yung simple hearts by good words and fair speech. At ito yung nangyari kung bakit napunta itong mga Galatians dito sa mga Judaizers. Kaya sinasabi ng Apostol Pablo rito, sabihin nga ninyo sa akin, kayong mga nagnanais magpasailalim sa kautusan, hindi ba din nyo naririnig ang sinasabi ng kautusan? Ito ang Apostol Pablo, tinatanong niya ang mga taga-Galacia, hindi nyo ba naririnig ang sinasabi ng kautusan? Ang sabi ng mga taga-Galacia, wala po kaming naririnig, Apostol Pablo. Ang sabi ng Apostol Pablo, hindi literal na naririnig. Ang ibig sabihin ng naririnig ay yung mababasa ninyo sa banal na kasulatan. Ano nga ba ang sinasabi ng banal na kasulatan? Ang sabi sa Romans 3:21, walang tao. Zero, ibig sabihin, wala. Kahit sino man, zero. Mapapawalang sala sa paningin ng Diyos. So, walang taong mapapawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Bakit, Apostol Pablo? Sapagkat ang ginagawa ng kautusan ay ang ipaalam ng tao sa tao na siya ay nagkasala. So, sinasabi ng kautusan sa iyo, makasalanan ka, Norma. Makasalanan ka, Glenda. Kahit nasunod sila ng sunod sa kautusan, hindi sasabihin ni kautusan sa iyo na pinapawalang sala ka na namin, Gloria, Ligaya, Nida. Hindi. Wala kang maririnig kay kautusan nun. Ang sasabihin lang daw sa iyo ni kautusan ay makasalanan ka pa rin sapagkat hindi mo naman nasusunod yung kautusan. At ito yung sinasabi ni Apostol Pablo dito sa verse 21 ng primera ng ating tinatalakay. Sa verse 22, ang sabi, sinasabi roon na si Abraham ay nagkaanak ng dalawang lalaki, isa sa aliping babae at isa sa malayang babae. Okay, so, mahirap kasing talakayin to nang hindi tayo pumupunta sa konteksto. Ito yung sinasabi ng mga pastor. Brother Ben, ang hirap talakayin mga ganito. Ito ang technique. Pupunta kayo doon sa konteksto nitong sinasabi ng Apostol Pablo. Pupunta kami ngayon sa konteksto para maintindihan namin itong verse 22 up to verse 31. So, punta tayo sa konteksto para maintindihan natin ito tinatalakay. So, God and Abraham, saan ba makikita ito? Sa Genesis chapter 15. Lagi nating binabasa to, buhat nung nagsimula tayo sa book of Galatians. At muli natin balikan itong pangyayaring ito sa pagitan ng Diyos at ni Abraham. Chapter 15, verse 1, pagkaraan ng lahat ng ito, si Abraham ay nagkaroon ng isang pangitain. Sinabi sa kanya ni Yahweh, Abraham, huwag kang matakot. Ako ang iyong kalasag na mag-iingat sa iyo. Bibigyan kita ng napakalaking gantimpala. Ngunit sinabi ni Abraham, Panginoong Yahweh, ano pang kabuluhan ng gantimpala mo sa akin kung wala naman akong anak? Wala akong tagapagmana kundi si Eliezer na taga Damasco. So wala siyang anak. Ang meron siya si Eliezer, yung boy nila, yung katukatulong nila. So ang sinasabi ni Abraham, lahat ng kayamanan ko, walang magmamana, ito lang si Eliezer na taga Damasco. Verse 3, hindi mo ako pinagkalooban ng anak,
Kaya ang alipin kong ito ang magmamana ng aking ari-arian. Verse 4. Subalit sinabi ni Yahweh, hindi isang alipin ang iyong magiging tagapagmana, Abraham. Ang sarili mong anak ang magiging tagapagmana. Dinala siya ni Yahweh sa labas at sinabi sa kanya, verse 5, tumingin ka sa langit at masdan mo ang mga bituin. Mabibilang mo ba yan? Ganyan karami ang magiging lahi mo. And then, verse 6, si Abraham ay sumampalataya kay Yahweh at dahil dito, siya'y itinuring ni Yahweh bilang isang taong matuwid. So dito pumasok yung tinatawag na righteousness through faith alone. Si Abraham yung kauna-unahang tao na naging matuwid sa harap ng Diyos dahil siya ay sumampalataya. Wala siyang ginawa whatsoever at itinuring siya ng matuwid ng Diyos. Bakit? Because of his faith. Okay, ha? Yan, maliwanag niya. So, si Abraham, ha? Number 1. O, kauna-unahan. Fast forward tayo. Genesis chapter 17 na tayo. Verse 1. Nang 99 na taon na si Abraham, nagpakita sa kanya si Yahweh at sinabi, ako ang makapangyarihang Diyos. Sumunod ka sa akin at ingatan mong walang dungis ang iyong sarili habang ikaw ay nabubuhay. Ako'y makikipagtipan sa iyo at lubhang pararamihin ko ang iyong lahi. Pagkarinig nito, nagpatira pa si Abraham, sinabi pa sa kanya ng Diyos, ito ang aking tipan sa iyo, ikaw ay magiging ama ng maraming bansa. So dalawa ang sinasabi ng Diyos dito. Number 1, pararamihin ko ang iyong lahi, biological. Yung magiging anak mo, magiging apo mo, apo sa tuho, talampakan, and everything. Pararamihin ko yan. Ito yung unang sentence ng Diyos. Pangalawang sentence ng Diyos, ito ang aking tipan sa iyo. Ikaw ay magiging ama ng maraming bansa. Ito naman ay yung mga hentil, yung mga hindi Israelita. Okay, so dalawa. Number 1, ama si Abraham ng Israel, pararamihin yung lahi niya, biological. Number 2, si Abraham ay magiging ama ng maraming bansa. Maraming bansa, ibig sabihin, yung mga hentil. Bakit? Kasi si Abraham ay magiging ama siya ng maraming bansa kasi yung mga mananampalataya sa Panginoong Jesucristo ay magiging matuwid sa Panginoong, magiging matuwid sa Diyos. Si Abraham yung unang-una na justification through faith alone. Yung mga susunod na henerasyon ng mga hentil na justification through faith alone, magiging ama siya nun. Ibang bansa. Pangalawa, dito naman sa mga Israelita, nakaupo-upuhan ni Abraham, walang justification by faith alone. Pero, magiging ama siya ng maraming bansa, pero magkakaroon ito ng kautusan. Itong mga Israelita dito. Yun yung magiging righteousness nila, yung kautusan. Yung mga Israelita. Yung righteousness ng mga hentil, yung maraming bansa, faith. Kaya, faith, law. Ganun yung ganun. Sabi ng Diyos, magiging righteous yung mga kaupo-upuhan mo, Abraham, na biological sa pamamagitan ng law. Magiging righteous yung kaupo-upuhan mo, Abraham, na ibang bansa, mga hentil sa pamamagitan ng faith. Yan, pananampalataya, no? So, ganyan. Okay. Verses 5 to 6, hindi na Abraham ang itatawag sa iyo, kundi Abraham, sapagkat ngayon, ginagawa kitang ama ng maraming bansa. Again, inulit ng Diyos, ginagawa kitang ama ng maraming bansa, ng mga hentil. Bakit? Because of righteousness through faith. Ikaw, Abraham, righteousness through faith. Yung mga hentil, yung mga faithful Lord ministry, righteousness through faith, anak mo sila. Sabi ng Diyos, no? Pararamihin ko nga ang iyong lahi naman, yung kabila naman, yung lahi, yung biological naman. At magtatatag sila ng mga bansa at may magiging hari sa kanila. Sila David, sila Solomon. At marami pang iba. Verse 7 to 8, tutuparin ko ang aking pangako sa iyo at sa iyong lahi habang panahon.
at ako'y magiging Diyos ninyo. Ibibigay ko sa inyo at sa inyong magiging lahi ang lupain ng Kanaan na naging Israel, na tinatawag na Promised Land. Kanaan siya, later on tinawag na Promised Land, later on tinawag na Israel, later on nahati siya, nagkaroon ng Judah. Di ba? Pinag-aralan natin sa Q&A. No? Ito ang magiging pag-aari nila sa habang panahon na taong kanilang magiging Diyos. Okay? No? Now, Galatians chapter 4 verse 22, babalikan natin ngayon yung sinasabi ni Apostol Pablo. Sige, Apostol Pablo, alam na namin yung konteksto ng sinasabi mo, yung history niya, alam na namin. So, si Abraham daw ay may dalawang pagkakataon na nagkita sila ng Diyos. Number 1, binigyan ng Diyos ng pangako si Abraham. Number 1, anong pangako? Magiging ama ka ng mga hentil, ng maraming bansa, yung righteousness through faith. Number 2, binigyan si Abraham ng covenant, pararamihin ko yung lahi mo, Abraham, yung mga anak, apo sa tuhod, apo sa talampakan. No? Okay, dalawa yun. No? Ito yung sinasabi ng Apostol Pablo. Yung kabila, yung promise, faith is equals to righteousness. Sino ang magmamana nun? Lahat ng bansa na magkakaroon ng faith, ng pananampalataya at magiging righteous sila. Pangalawa, Abraham, yung physical blessing naman, ibibigay ko sa iyong mga anak, apo, kaapo-apuhan. Okay. So, litin natin, Galatians 4:22. Ito yung sabi ni Pablo. Sinabi roon na si Abraham ay nagkaanak ng dalawang lalaki. Isa sa aliping babae at isa sa malayang babae. So, ito na si Pablo ngayon. Ginamit niya na ngayon yung Genesis 15 tsaka yung Genesis 17. Ginamit niya na ngayon yung binasa natin. Yung ibang church kasi, hindi nila binabasa yung nauna, kaya hindi nila ngayon maipaliwanag to. Ano? So, ito na. Yes, so, ano context to, di ba? So, God's promise, God's covenant, ang sinasabi ni Apostol Pablo rito, gagawa ako ng tinatawag na paghahambing. No? Ito yung paghahambing ko, sabi ni Apostol Pablo. Si Abraham, meron siyang nagkaanak siya sa dalawang babae. Kay Sarah, na sinasabi niyang free woman, at kay Hagar, na sinasabi niyang bondmaid. Alipin, tsaka malaya. Ito yung sinasabi ni Apostol Pablo. Verse 23, ang anak niya sa aliping babae ay ipinanganak ayon sa kagustuhan ng tao. Alam natin naman yung istorya nun. Dahil hindi sila magkaanak ni Sarah, inanakan lang ni Abraham yung alipin na si Hagar. Ngunit ang anak niya sa malayang babae ay ipinanganak bilang katuparan ng pangako ng Diyos. Galing sa pangako ng Diyos si Isaac, yung si Sarah. So itong dalawang free woman, itong dalawang woman na ito, yung isa bondmaid, si Hagar, alipin, yung isa free woman, si Sarah. Nagkaanak daw si Sarah na galing sa pangako ng Diyos. Ano yung pangako ng Diyos? Dalawa yung pangako ng Diyos. Isa, sa lahat ng bansa, paulit-ulit si Brother Well, isa sa lahat ng bansa, justification through faith, isa sa Israel, sa mga kaapo-apuhan niya. And then, si Hagar naman, nagkaanak siya sa pamamagitan lang ng kagustuhan lang nila. Walang kinalaman sa promise. Gusto lang nila magkaanak dahil matanda na sila, gusto na nilang magkaanak. So ito yung sinasabi natin na free woman na promise, tapos bondmaid na flesh. So, hinahalin tulad ni Apostol Pablo, itong flesh ng ibig sabihin ay labas sa pangako at tipanan ng Diyos. Sa verse 23 tayo. Verse 24 ang sabi, ito isang paghahambing. Hinahambing ni Pablo ang mga bagay nito. Ang dalawang babae ay larawan ng dalawang kasunduan. Ang isa ay ang tipan sa bundok ng Sinai na kinakatawan ni Hagar at ng kanyang mga anak na pawang mga alipin. Verse 25, si Hagar ay kumakatawan sa bundok ng Sinai na nasa Arabia at larawan ng kasalikuyang Jerusalem sapagkat siya ay nasa pagkaalipin.
kasama ng kanyang mga mamamayan. Ngunit ang Jerusalem na nasa langit ay malaya at siya ang ating ina, ang sabi ni Apostol Pablo. So punta tayo sa diagram natin. So makikita natin dito, si Abraham ay may anak siya kay Sarah na si Isaac. At may anak siya kay Hagar na si Ismael. At ang sinasabi dito ni Apostol Pablo, si Sarah raw ay galing doon sa Jerusalem na nasa langit. Ibig sabihin, spiritual. Spiritual tong kay Isaac. Itong kay Hagar daw ay tinatawag na yung physical na Jerusalem. Ano ba yung katayuan ng Jerusalem by that time? Siya ay inaalipin ng Assyria, ng Babylonia at ng maraming bansa. Kaya siya ay nasa ilalim ng pagkaalipin. Samantalang, sinasabi ng Apostol Pablo, meron pang isang Jerusalem na spiritual naman, na wala sa pagkakaalipin. Ito ay hindi katulad ng Jerusalem na nangyayari ngayon by that time na nasa ilalim siya ng imperyo ng Roma. Okay? Okay. Now, let's go to verse 27. Ayon sa nasusulat, gumamit ngayon ng Apostol Pablo ng talata mula sa Old Testament, sa mga propeta. Magsaya ka o babaeng hindi magkaanak, humiyaw ka sa galak, ikaw na hindi pa nakaranas ng hirap sa panganganak, sapagkat hindi na marami ang anak ng babaeng nangungulila kaysa babaeng may asawa. Saan kinuha ng Apostol Pablo ang mga bagay na ito? Kinuha niya ito sa sulat ni Isaias, chapter 54, verse 1, ang sabi, umawit ka, Jerusalem, ang babaeng hindi magkaanak. Sumigaw ka sa galak, ikaw na hindi pa nakakaranas manganak. Magiging mas marami ang iyong mga anak kaysa sa kanya na may asawa, sabi ni Yahweh. Ito pong Isaiah chapter 54 verse 1 ay hindi po ibig sabihin na may isang babae na gusto niyang mabuntis, hindi siya mabuntis-buntis. Hindi po, wala pong kinalaman yung mga bagay na yun. Kung hindi mabuntis, hindi gumamit ng science, hindi magpa-check up. Marami naman pong mga ganong mga advanced na teknolohiya sa ngayon. Madali lang naman po yung mga bagay na yan. Hindi rin po ito patungkol doon sa isang babae na may diferensya, hindi na talaga magkaanak, ay magsaya ka na lang. Hindi rin po ibig sabihin nito yon, hindi po ito literal. Hindi rin po ito ibig sabihin na ito po ang ibig sabihin nito, si Jerusalem ay walang blessing na nakakamit sa Diyos. Bakit? Kasi nung kapanahonan ni Jesus Christ, yung Israel po, yung Jerusalem, malayo po siya sa Diyos. Itinakwil muna po siya ng Diyos sapagkat hindi po siya nananampalataya sa Diyos, hindi po siya sumusunod sa mga utos ng Diyos, and by that time, yung Jerusalem, yung Israel, sinasakop siya ng imperyo ng Romano. Nagtatanong sila, bakit ang layo sa atin ng Diyos? Bakit hindi tayo pinagpapala ng Diyos? And therefore, walang blessing mula sa atin, wala tayong nakakamit na blessing, para tayong baog. Alam niyo po yung isang bansa na hindi siya nagpo-produce ng kahit ano. Yung mga lupa niya, hindi tumutubo yung mga puno niya. Yung sa dagat, walang halos makuhang isda. Yung mga inaalagaan nila, nangangamatay, may sakit. Pag ganun po yung isang bansa, ang tawag po doon, baog siya barren. Hindi po kasi siya nagpo-produce ng mga bagay na makakatulong. Ito po yung sitwasyon ng Jerusalem by that time. Baog siya. Wala siyang blessing. Kasi hindi nakikipag-ugnayan ang Diyos sa kanya. Ito yung sinasabi ng Apostol Pablo. Ito yung sinasabi ng Apostol Pablo na ito yung si Hagar. Baog siya. Wala siyang silbi. Kasi nasa ilalim siya ng pagkakaalipin sa Roma. Hindi siya katulad ni Sarah, aliping malaya. Yung kanyang blessing galing sa taas, spiritual. Spiritual siya. Verse 28, mga kapatid,
tulad ni Isaac, tayo'y mga anak ayon sa pangako. So sinasabi na dito ni Pablo, tayong lahat ng mga hentil, galing tayo doon kay Isaac. Sapagkat si Abraham ay justification through faith. Nung si Isaac nanganak yung anak niya, and then pagdating ng Panginoon sa Kristo, doon natupad yung justification through faith. At tayo mula kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, and everything, hanggang sa Panginoon sa Kristo, spiritually, doon tayo galing. Sabi ng Apostol Pablo, justification through faith. Hindi tayo galing doon kay Hagar. Hindi tayo doon galing. Kasi yun, alipin ang dating noon. Inaalipin siya ng kautusan, inaalipin siya ng mga iba't ibang bansa, at yun lang ang naging buhay niya. Tapos hindi naman siya nagpo-produce ng blessing, hindi siya nagpo-produce ng grace, hindi siya nagpo-produce ng righteousness. Baog yan, sabi ni Apostol Pablo. Tayo, hindi tayo dyan. Nandito tayo kay Isaac. Dito tayo kay Sarah. Na spiritual yung pagpapala natin, hindi kagaya nung nandito kay Hagar. Gets na? Gets. Okay. So verse 29, kung noong una, ang ipinanganak ayon sa Espiritu ay inuusig ng ipinanganak ayon sa kagustuhan ng tao, gayon din naman ngayon. So ano naman tong sinasabi nito ni Apostol Pablo? So si Abraham, mayroon siyang asawa, si Sarah, free woman, may pangako, yung Jerusalem na pangsangkalangitan, hindi yung Jerusalem na nasa ilalim ng kautusan, meron siya dong anak na si Isaac. Samantalang sa kabila naman, si Hagar, alipin siya, Jerusalem siya na nasa ilalim ng kautusan, na nasa pagkaalipin siya, may anak siya na si Ismael. At ngayon, ang sabi dito sa binasa natin, inuusig ng ipinanganak ayon sa kagustuhan ng tao, gayon din naman tayo. So ito raw si Isaac ay inuusig daw ni Ismael. Si Isaac ay inuusig ni Ismael. Asaan yan, Pablo? Nandito siya sa Genesis chapter 21 verses 9 to 10. Ganito ang sabi. And Sarah saw the son of Hagar the Egyptian. Nakita daw ni Sarah yung anak ni Hagar. Si Ismael nakita ni Sarah kasi magkakasama sila sa isang bahay. Which she had born unto Abraham. Nakita raw ni Sarah si Ismael na anak ni Hagar na ipinanganak ng kanyang asawa na si Abraham, mocking, binubuli ni Ismael si Isaac. Kasi 12 years old ang tanda ni Ismael kay Isaac. Ikaw, kung wala ka, masaya na sana kami ng tatay ko si Abraham, taka ni nanay ko si Hagar, ginaganon. Si Isaac. Perwisyo ko Dapat umalis kayo dito ng nanay mo Ginaganon niya si Isaac, binubuli niya, pinipersecute niya, Wherefore, verse 10, wherefore, she said unto Abraham, sinabi raw ni Sarah kay Abraham, cast out this bondwoman and her son. Palayasin mo yung mag-inang yan. sabi naman ako isa, ang taray ni Mami Sarah, Palayasin mo yung mag-inang yan, Abraham. Kasi nakita niya si Ismael, binubuli yung anak niya, Ngayon din, palayasin na. Siguro sabi ni Abraham, sige, kunin ko na yung mga maleta. Hagar, masama man sa loob ko. For the son of this bondwoman shall not be heir with my son, even with Isaac. Sapagkat yung mag-inang yan, ay walang dapat manahin yan. Walang mamanahin yung mag-inang yan.
Ang magmamana lang ng kayamanan mo, Abraham, ay kaming mag-ina. Parang gano'n yung lumalabas, ano? Kasi mahirap nga naman yung magkasama sa bahay, si Hagar tsaka yung anak niya, tapos si Sarah. So ano ginawa ni Abraham? No? Ito pang grab nyo. Ito pang grab nyo. Miso na kayo. So mali si Hagar tsaka yung anak niya. Doon na nabuo yung Islam, no? Yung Muslim, no? Sila na nagbuo no. Tinawag nila yung kanilang grupo ng mga Edomita. Mababasa sa Exodus. Tapos sila na yung naging kaaway nila Moises. Habang sila Moises naglalakad sa sa wilderness, lagi nilang inaaway si Moises. Anyway, hindi naman yun yung topic natin. No? So ito yung sinasabi ni Apostol Pablo. Now, ngunit ganito ang sinasabi na palayasin mo ang babaeng alipin at ang kanyang anak, sabi ni Sarah, sapagkat ang anak ng alipin ay hindi dapat makibahagi sa mana ng anak na malaya. Ang magmamana lang, Abraham ay si Isaac. Okay na sana yung walang mana si Ismael, no? Pero kinast out, pinalayas, ano. Ito yung sinasabi ng Apostol Pablo. Ibig sabihin, yung magmamana lang ng biyaya ng kaligtasan, yung magmamana lang ng eternal na buhay, yung magmamana lang ng grace ay walang iba kundi yung mga anak ng malaya. At yun tayo. Yun tayo. No? Tayo lang ang magmamana nun. Hindi yan kotse, hindi yan cellphone, hindi yan house and lot. Ang mamanahin natin ay buong sangkalangitan. Amen. At ang sinasabi dito ng Apostol Pablo, yung mga hindi sumasampalataya at gusto nila yung nagpapaalipin sila sa mga kung ano-anong yan, wala kayong mamanahin. In other words, mapapahama kayo. Ang may mamanahin lang yung mga namumuhay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Yung sinasabi ni Apostol Pablo na sinabi ni Sarah. Maldita lang si Sarah talaga. Pero malaman yung sinasabi ni Sarah, ginamit ni Apostol Pablo sa ating mga body of Christ, mga hintil. Our last verse. Kaya nga, mga kapatid, hindi tayo anak ng alipin, kundi ng malaya. Hindi tayo alipin ng denominasyon. Hindi tayo alipin nila pastor na pag sinabing bumili ka ng 20 pesos na iced tea at 50 pesos na ensimada, tatakbo ka na kaagad sa bakery. Hindi tayo ganun. Tayo ay wala sa pagkakaalipin ng mga denominasyon. Tayo ay namumuhay sa biyaya. Pagkat tayo ay may pananampalataya. So, Sarah, free woman, promise, heaven, Jerusalem, free, Isaac, tapos sa kabila, Hagar, bondmaid, flesh, Jerusalem na law, at si Ismael, hindi daw tayo to. Ang sabi ng Apostol Pablo, eto tayo. Eto tayo, hindi tayo to. Kaya niya inihambing itong si Sarah at si Hagar. So, key takeaways natin, the tale of two covenant. Number 1, grace and law. Yung grace, si Sarah. Yung law, si Hagar. Faith and works. Yung faith ay spiritual yan, hindi nakikita. Yung works ay nakikita, flesh. Galing lang sila lahat sa isang tao, kay Abraham. Number 3, freedom. Sa pamamagitan ng pananampalataya, we have freedom. At bondage ay makukuha mo naman yan sa kautusan, sa mga denominasyon. From Abraham din yan. And number 4, persecute. Tayo, pinipersecute. Ang nagpe-persecute sa atin, yung mga nasa denominasyon. Hindi totoo yan. Sa pananampalataya lang, maliligtas ka. Hindi totoo yan. Kita mo kami, may Lord Supper kami. Kita mo naman yung barong ni Pastor. Inalmirol pa ng lola niya yan. Kita mo, tata yung mag-isa yan. Pati yung ano niya, yung pantalon niya. Pag hinawakan mo kwelyo niya, naku, sugat ka sa talim. Hindi tayo ganon. Tayo ay free.
tayo ay malaya at wala sa atin yung mga yan. Tanggal sa atin yung mga yan, dismantle yan. Ito tayo. Kahit pinipersecute tayo, tayo ay nasa biyaya. Muli bilang mga body of Christ na sumasampalataya sa kanyang kamatayan, pagkakalibing at muling pagkabuhay, tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pangako ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng mga gawa ng laman. Bilang mga anak ng malayang babae, tayo ay tinawag upang mamuhay sa kalayaan ng biyaya ng Diyos, hindi sa pagkaalipin ng mga pinuno ng denominasyon. Amen. Okay, pagpalain tayo ng Panginoon at magandang umaga sa inyong sumalo. Kasalanan ko'y mabigat, di kayang ako'y mag-isa. Pero sa'yo pagmamahal, binigyan mo ako ng pag-asa. Sa bawat luha at pagkukulang, di mo ako iniwan. Pag-ibig mo walang hanggan, siya kong sandigan. Sa krus mo ako naligtas, Jesus, buhay mo'y inialay. Dugo mo banal ang tumubog sa puso kong napalayo. Ikaw ang daan at ilaw, pag-asa ko habang buhay. Walang katulad ang iyong pag-ibig. Jesus, ikaw ang dahilan ng awit. Noong ako'y nanghihina, ikaw ang aking lakas. Sa gitna ng unos ng buhay, ikaw ang aking lunas. Tinawag mo ako anak, kahit ako'y makasalanan. Sa biyaya mong wagas, may bagong simula't buhay. Wala nang hihigit pa sa pag-ibig mo dakila. Hari ng langit at lupa, ikaw lamang ang sasambahin. Sa krus mo ako naligtas, Jesus, buhay mo'y inialay. Ngayon ang puso ko ito ay panalangin sa iyo. Ikaw ang nanatilaw,
taas ko kailanman. Thank you, Lord. Denomination preach Paul's faith alone doctrine, and afterwards shift to Peter, John, and other apostles with faith and work. Bakit nga ba? Kasi naging nakasanayan na nila ng mga denominational pastor yung mga ganitong turo na kapag nasa New Testament, Matthew to Revelation, kahit ano na ron, ituturo na nila. Hindi na sila nagda-dissect kung ano yung mga bagay na dapat nilang ituro. Of course, makikita natin yung turo ng Apostol Pablo, grace through faith, not of yourselves, sa Ephesians 2:8 and 9. No question about it. Turo man ni pastor yan sa pulpito, which is good. Mabuti yan. Walang issue tayo sa ganyan. Pero ang turo naman ni Pete, baptize for the remission of sins. Oh, paano ngayon to? May bautismo ngayon. Kala ko ba faith, not of yourself? Bakit ang tinasabi naman ni Pedro, kailangan mo magbautismo? Hindi na totoo yung sinasabi ni Pablo kung ganito ang sinasabi ni Pedro. And then, nandito naman si Juan, ang sinasabi niya sa John 14:15, well, galing naman sa Panginoon sa Kristo to. Obey God's commandments. So, paano ngayon yan? Susunod ka ngayon sa mga kautusan, mga commandment ng Diyos. So, conflict na kaagad siya. Kasi, ang sinasabi lang ni Apostol Pablo, sa pamamagitan lang ng pananampalataya ay may biyaya ka na. And that's it. Tapos na tayo. Pero pagdating dito kay Peter and John, iba na yung sinasabi na. Hindi na sa pamamagitan ng pananampalataya. Meron ng bautismo, meron ng mga commandments na susundin. So nagkakaroon ng confusion yung mga members nitong mga churches na ito. And then pagdating naman kay Santiago, ang sasabihin niya pa, faith without work is dead. Mas lalong lumaki na yung problema ngayon ng mga tagapakinig sapagkat nagkanda buhol-buhol na yung mga doktrina. At pag sinabi natin sa kanila na, Pastor, kasi sabi mo ka nung isang Sunday, grace through faith lang maliligtas na. Bakit sabi mo ngayong Sunday, faith without work is dead? Hindi naman po sa ganon. Yung mga boses na hindi naman po sa ganun, sister. Ang ibig lang pong sabihin yan ay ipakita mo ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng iyong mga gawa. At yan po sinasabi ng banal na kasulatan, sister. Pag ganung boses, sasabihin mo, siguro nga, pastor. Hindi po siguro, sister. Ganyan po talaga ang itinuturo natin. Pero sa totoong, sa puso mo, sa isip mo, conflict siya. Bakit ganun? Madali lang po yung sagot dyan. No? Rightly dividing the word of truth. Pag dinivide mo yan at naintindihan mo, okay na. In fact, yun yung sinagot ko sa nagtanong. Pero ang sinabi sa akin ng tanong, alam ko naman yan. Lagi mo nga sinasabi sa pulpito yan. But why are they incapable to rightly divide the truth? Yun yung tanong ngayon. Bakit hindi sila capable na mag-rightly divide the truth? Bakit hindi nila itinuturo to? Hindi ba nila ito alam? Sinasadya ba talaga nila wag magturo ng rightly dividing the word of truth? O talagang hindi nila alam? At yan po ang pag-aaralan natin sa susunod na linggo. Medyo 12:00 na po. No? Truly believe that moment of Jesus
and give Him the glory. Great things He has done. Great things He has done. Great things He has done. Rejoice, oh God, through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He has done. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice, oh God, to the Father, through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He has done. May nakapiling, lagi niyo po silang iingatan, lagi niyo po silang gagabayan, at sa mga susunod na panahon ay magsama-sama kami na mag-aaral ng iyong mga salita tungo sa ikitatatag ng aming mga buhay espiritual. At ngayon sa Kanya na makapagpapalakas sa inyo ayon sa aking ebanghelyo at ng pagpapahayag ni Jesucristo ayon sa inihayag na hiwaga na naitago bago palalangin ang sanlibutan, na siyang inihayag sa pamamagitan ng mga isinulat ng mga propeta ayon sa utos ng walang hanggang Diyos upang ang lahat ay sumunod dahil sa kanilang pananampalataya sa Kanya. Sa nag-iisang Diyos, naganap ang karunungan, sa Kanya iukol ang karangalan mula noon hanggang ngayon at magpakailanman sa pamamagitan ni Jesucristo. Ang bawat isa ay magsabi ng Amen.